Ay Buhay. Hatid sa inyo ng Light of Misa. Ito po ang programang nagtatalakay ng mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon na tinatawag nating Torah, unang 5 aklat ng Biblia kung saan nakaakla ang lahat ng mga katuruan at mga aral patungkol sa Panginoon, sa Israel at sa kanyang mga nilikha. Ito po ang inyong lingkod, Sister Debbie Forvelo. Kasama sa kabilang linya ang ating tagapagturo, Brother Richard Season ng Light of Messiah Ministries Canada. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Ay, Shabbat Shalom, Brother Richard. Sandali lang, naano ko yung... Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay naka-tune in ngayon dito sa radio program ng DWDR. And at the same time, ay mamaya-maya ay may i-replay po itong programa natin sa Wow Smile Radio 99.9 FM. At sa taong ito ng 2024, last week po ay tinalakay sa atin ni Brother Richard ang patungkol po sa katotohanan tungkol sa New Year at kung ano yung New Year na itinakda ng Panginoon para sa buong Israel at sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Then, tatalakay din po tayo sa Torah portion ngayon na ibibigay sa atin ni Brother Richard. At bago ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Paunahan tayo ni Brother Richard. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapag-aral ng inyong salita at kami po ay ma-share namin ito sa mga kapatiran at mga kaibigan na nais matutunan ang inyong Torah. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbunga ng uh, ng uh, ng righteousness sa mga puso ng bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo po ang radio station at ang mga staff nito at maging ang mga makakapakinig ng inyong salita at gagawin ito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Baira, no? Ang parsya natin ngayon, Sister Deb, no? Ang Panginoon ay nagpakita o lumitaw o nagpakita, no? So, ang coverage nito ay sa Exodus chapter 6 verse 3 hanggang chapter 9, I believe, no? Verse 35. Yan, no? So, marami itong mga topics dito, pero ibubuod na lang natin at pag-uusapan natin yung mga napapanahon na mga salita. At dito, Sister Dev, no? Makikita natin na ang Panginoon ay inano niya, kinumpirma niya na siya ay Panginoon. He is who he is, no? Binanggit niya dito ang pangalan niya at dito sinabi niya na siya ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, no? At kilala siya ng mga patriarchs nila Abraham, Isaac, and Jacob as El Shaddai or God Almighty. At dito sinabi rin niya na siya ay nagbigay ng covenant sa kanila. Hindi siya nakipag-covenant kung kanino kundi dito sa mga patriarchs, no? Mga amain natin, ng mga Israelitas. At binigay niya ito, ang binigay niya ang promised land, yung Canaan, para sa kanila. At narinig niya ang mga ungol ng mga anak ni Israel. At ito ay kanyang naalala o minarkahan ng kanyang covenant, ano? Dito makikita natin, actually dito Sister Deb ang dito kinuha yung four cups ng Passover, no? Ang 4 cups of Passover meron yan yung 4 eye wheels, pero 7 talaga yan. Kasi ang sabi ng mga mga sages, yung mga nagtuturo nung araw, ano, yung mga panahon ng mga propeta, na ang
ang pagdating ng Mesiyas, ay kukumpletuhin niya yung 7 I will. So sa ngayon, 4 pa lang yung kanyang kinumpleto. So unang I will, kaya 4 na cups lang ang ginagawa sa Passover. Sabi niya, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Yun ang unang I will, ano? Pangalawa, I will rid you out of their bondage. Aalisin ko sa kayo sa pagkaka ano pagkaka uh, yung ano pagiging slave nila, no? Alipin. Alipin. I will redeem you with an outstretched arm and with great judgment. Ito, nakakatuwa ito, Sister Deb, kasi napaka-literal. Ang literal itong, symbolically, pag sinabing outstretched arm, yung talagang, yung abot kamay ng Panginoon. Wala namang limit yung kanyang abot. Kaya talagang, pero literal din. Dahil nung sinave tayo ng Panginoong Yeshua, naka-outstretch ang kanyang arm sa cross, no? So, doon niya tayo sinave. So, kung maalala natin, ang Hebrew Bible, o ang Hebrew text, ay ini-interpret ito hindi katulad ng yung Christian theology na hermeneutics ang gamit, ano? So, ang Christian hermeneutics gamit nito ay pangalan dito, symbolism or literal or contextual or historical, no? Pag gumamit ka ng isa, yun na yun. Kung historical, minsan nagko-combine din yung contextual. Kino-combine din. So, kailangan unawain mo yung mga passages above and below it, or anong context ng chapter, anong context ng book. Tapos, historical, dahil based ito sa nangyari. Symbolism, kapag ito ay hindi talaga siya literal na mangyayari. Kaya ang literal sa symbolism para sa mga theologians, Christian theologians, hindi pwedeng magsama. No? But sa pardes ng Hebrew perspective or Hebrew Bible interpretation. Ang pardes po, para po doon sa mga hindi nakakalam, ito po ay acronym ng Peshat, ng Remesh, ng Derash, sa Kasod, no? Pardes. Ito po yung Bible interpretation o interpretation ng mga Hebrew people, mga Jew. So ang Peshat po, ito'y literal. So ibig sabihin literal talaga na gano'n, ano. Tapos ang Remesh is symbolism. Tapos ang Derash, ito ay nangyari na in the past. May reference ito sa nangyari in the past, ano. At ang Sod, ito ay may spiritual revelation, no. So ito lahat nangyayari yan in one passage. Hindi lang literal, pwede ring symbolism or both. Pwede ring Derash, nangyari na before at mangyayari ulit. So it happens in a monumental event in the past and it's gonna happen in the future again. Kaya may mga tinatawag tayong prophecy of parang dual representation ng prophecy. So parang katulad ito nung yung abomination that causes desolation sa panahon ni Daniel, na binanggit ni Daniel, na nangyari sa panahon ni Antiochus Epiphanes ng mga Maccabees, at mangyayari sa future na binanggit ng Panginoong Yeshua, pero nangyari rin ito noong AD 70 at the same time. So meron tinatawag na partial fulfillment. So pero ang Pardes, it happens sa lahat at the same time. So tapos may Sod, which is spiritual revelation, na it could be prophetic or special personal revelation sa tao. So in this case, yung outstretched arm ay naging parang literal. Sinave tayo ng Panginoong Yeshua na naka-outstretch ang kanyang arm, no? Tapos dito, pang-apat, I will take you to me for a people. So, yun yung 4. Ngayon,
pag Passover, merong ceremony yung pag-inom ng wine up to 4 times. Kaya panahon ng Panginoong Yeshua, yung last Passover niya, sa Luke chapter 22, nabanggit doon ang dalawa. Kasi ang alam natin, sa Christian setting, isa lang na wine, saka isa lang na bread. Pero ang Passover po, 4 po yan, no? Ngayon, hindi binanggit doon yung 4, pero binanggit yung dalawa. Ang nabanggit ay yung second cup, which is cup of judgment, tsaka yung na hindi ininom ng Panginoong Yeshua, at yung pangatlo is the cup of redemption, na ininom niya. So kaya dalawang binanggit. All other gospel, hindi binanggit yon. Isa lang ang binanggit. Kaya akala ng iba, isa lang, no? Pero sa Passover, 4. Ngayon, ang belief ng mga sages, 7 yan pagdating sa Messianic Kingdom. Yung Great Passover of the Lamb, magiging 7 yan. Kaya ang panlima, I will be to you a God, and you shall know that I am the Lord your God. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, we know him in part, and when he comes back, we will know him in full. So malalaman na natin siya talaga, makikilala na natin who he is, no? Tapos number 6, I will bring you unto the land I did swear to Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya dadalhin niya ang mga tao na kanyang sinave sa promised land, which is in the land of Israel. Hindi po sa langit. Dadalhin niya po sa promised land, no? Kasi i-resurrect nga niya. No? And 7, and I will give it lugar to you for a heritage. Ibig sabihin, ito ipapamana na niya. At ang promise ng Panginoon ay hindi lang actually yung land of Canaan by itself, kundi lahat ng nilakaran ni Abraham, which is mula sa north, mula sa Haran, which is technically around Iraq-Iran area, up to Great River, dito naman sa Egypt. Kasi pumunta rin siya ng Egypt. So malawak talaga yung ano na yan. Yung, technically, the whole Mesopotamia, the whole Middle East, technically, no? So, pero yan is a future. Kaya magiging 7 ang wine, no? Dito, ang nakakatuwa rito is that lahat ng I will ay nag-i-end sa I am the Lord. Saka yung phrase na I am the Lord was repeated 3 times in this passage, no? So yan yung mga ano niya. Ngayon, dito sa parsha rin na ito ay binanggit yung mga tribes, no? At yung parents ni Moses, yung si Korah na later on magre-rebel sa identified sila kanya. lahat. Saka si Phinehas na kung sa Magre-rebel. si Phinehas naman siya yung kung saan ang nabanggit Nabigyan ng pabor. ang pabor dahil pinatay niya yung makasalanan, ano, yung taong nagdala ng babae sa tribo, no, na Moabite. So pinatay niya. So tapos ang Panginoon, kasi marami nang namamatay na tao, 20,000 na nagkaroon ng pandemic, nahinto yun dahil kay Phinehas. Tapos sabi ng Panginoon, ibibigay niya ang kanyang covenant of peace kay Phinehas, at through Phinehas ang Kasalahin niya. priest, sa high priest, through Phinehas na ang high priest, no? So of course kay Aaron pa rin kasi apo naman siya, kay Eleazar, tapos Phinehas. So papunta na doon Pero sa kanya na tumulay. sa kanya na tumulay hanggang kay Sadok, tapos eventually ano. So yun ano. Ngayon dito, makikita rin natin dito sa Exodus chapter 6 verse 29 hanggang chapter 7 verse 7, na pinakita dito na na nagbigay ng kautusan ang Panginoon kay Moses kung anong sasabihin niya kay Pharaoh, no? Tapos pero si Moses ay nagrereklamo na meron siyang diferensya sa pagsasalita, no? Nauutal siya. So parang nahihiya siya na magsalita sa Pharaoh kasi parang may utal, no?
So, Mm. dito, makikita natin na um, pinili siya ng Panginoon. Kaya nga sinabihan siya ng Panginoon sino ba nagbigay ng dila sa tao? Sino bang ano? No? Um, siyang nagbigay. So pwede pinili tayo for a reason. Huwag tayo magrereklamo. Kasi gagawa ang Panginoon ng paraan. Yun no? Kaya nangyari. Brad, may naalala may Oo. naalala ko Brad doon sa nabanggit ng Panginoon sa kanya na may backup siya, binak up niya si Aaron, ang Mm. kanyang kapatid. At the same time, sinabi rin niya na ikaw ay parang magiging Diyos kasi si Aaron ang iyong propeta. Yes, pero Yun ang naalala. ang nangyari kasi diyan dapat sa kanya 'yon, no? Pero Mm. dapat dahil sa reklamo niya, ibinigay sa iba. So, Mm. tatandaan po natin, walang indispensable sa Walang Panginoon. imposible. Walang Oo. walang yung hindi Kahit yung may kapansanan, kaya niyang ayusin. at pag pinili ka tapos hindi mo ginampanan, papalitan ka. 'Yun ano. Yun ang problema. So, Hindi kaya naman siya pinalitan, Brad. ha? Binigyan lang siya ng backup. Hindi, Hindi siya pinalitan, binigyan ng backup. actually dapat sa kanya As lang a 'yun. spokesperson, Oo, ang nangyari tuloy para lang siyang lahat. Oh. parang siya naging bodyguard. Ang nagsasalita talaga si Aaron. Oh. Parang kasi kung sino nagsasalita Tingin ko, Brad, parang nakita natin doon na may something na inferiority complex si may si inferiority Moses. complex si Siguro Moses yung dahil yes. Oh, yun. sa kanyang Hindi siya hindi impediment. siya pala salita at hindi siya makipo. Hindi siya Mm. yun ang ano ron. Pero ang Panginoon, pinili niya si Moses. Kaya hindi dapat nagreklamo. So, kaya later on, even sa story, Sa masyado na kanya siya lahat yun. nabibigatan, nagrereklamo siya. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha ang Yung portion ng Holy Spirit, binigay sa 70 elders. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng yung magreklamo kasi talagang papalitan tayo. Actually, gusto siyang patayin ng Panginoon along the way. mm, Kaya lang dahil lang sa mm, kanyang asawa si Sipora na gumawa ng tama. So na-save siya, no? Dahil tinuli niya yung anak nila na lalaki. So si Gershom. So kaya what if hindi nangyari yon? Patay sana siya. Hindi niya alam kung ano yung tumama sa kanya. So ito po ang masasabi ko mga kapatid, mga kaibigan. Pag binigyan tayo ng task ng Panginoon, not necessarily religious. Not necessarily religious. Kasi tandaan po natin, ang pagsisilbi sa Panginoon, hindi lang po sa religion, hindi lang po sa simbahan, hindi lang po sa kung ano pa man. Ang pagbinigyan tayo responsibilities either sa pamilya, sa trabaho, sa community, ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. Kapag tayo ay tumanggi ron, papalitan tayo. Yun, ano? So pag may binigay sa atin na task, dahil tayo ang nakikita ng problema, tayo yung nakita, tayo yung ano, or sa tingin ng Panginoon tayo yung nararapat, pero parang feeling natin hindi. So para nating ginagawa na mali ang Panginoon, no? So, yun po yun, ano? Hindi po tayo dapat maging ganon. So, anyway, dito makikita natin na um, mga kanyang mga palusot. Ano? Sino ako para pumunta kay Pharaoh? Sabi niya. Pag pumunta ako sa mga anak ni Israel, anong sasabihin nila sa akin? Anong pangalan mo? Anong sasabihin ko sa kanila? Yan ang mga alibay niya. No? Tapos sabihin niya, paano pala kung hindi sila naniniwala sa akin? O hindi sila nakinig sa sinasabi ko? Tapos ang pang-apat niya na hindi ako magaling magsalita. Mabagal ako magsalita. Panlima, sabi niya, magpadala ka na lang ng iba. Ang pang-anim, sabi niya, ang mga anak ni Israel ay hindi naman nakikinig sa akin. Paano makikinig sa akin si Pero? Tapos sabi niya, pang-pito, ang aking bibig ay uncircumcised lips. Ang ibig sabihin po nito, hindi hindi siya righteous yung salita niya. Siguro nagmumura siya, o I don't know. Kung anong, basta uncircumcised lips siya. Ibig sabihin hindi righteous yung lips. Marami siyang palusot, in short, no? Eh, Oo. dapat hindi ganon, no? Kaya medyo sumabit din si Moses. Pero Dumat Brad,
Brad, in fairness for Moses, I think maiintindihan na din natin kung bakit ganun yung kanyang mga sinabi sa Panginoon dahil sa mga nakaraan niya at yung mga experiences niya na nagbigay sa kanya ng kaisipan na hindi siya karapat-dapat na maging leader ng Israel. Maaring ganun yung Totoo kanyang yan. nararamdaman. Again, totoo yan. Wala akong question dyan. Pero kapag pinili tayo ng Panginoon, mas alam niya Mhm. ang ginagawa niya. The moment na tinanggihan natin ito, parang sinasabi natin na mas magaling pa tayo sa Panginoon. So, O, oh, parang hindi niya ibig alam kung anong sabihin, ginagawa niya. nagtitiwala tayo na bahala ang Panginoon sa lahat. Dapat ang ano ron pag inano binigay sa atin ng Panginoon ito, huwag tayong tatanggi. Huwag tayong wag tayong lilihis dun sa sinasabi niya kasi parang ang nangyayari parang mas marunong pa tayo, no? 'Yun ang ano ron eh. Pinili ka pero ayaw mo. So kaya eventually in the end ano, hindi nakapasok si Moses sa promised land. Tuloy hindi siya nakapasok. Actually, nakapasok din siya 1,500 years after. So, ang point dito, Pero makakapasok sana, kaya lang may nangyari in the long, well, nung eventually, mga time na yun. napuno na rin ang Panginoon sa kanya. Makakapasok sana siya, di ba? Oo nga, pero kasi nga, Okay, marami sige. na eh. Ah, Marami na siyang record eh. Marami na siyang record. Napuno na ang Panginoon. nakarami Kasi na siya. ito po mga kapatid, mga kaibigan, hindi po isang mistake patay ka kagad sa Panginoon eh. Meron po tinatawag na cup. Yung Mhm. cup of sin or whatever. Na pinupuno tuwing ginagawa natin napupuno, no? Napupuno 'yan hanggang pag napuno na tapos ka na. Mhm. Yung huling ginawa niya, 'yun ang puno ng salop. Kaya dapat nang kalusin. Kaya kahit anong pagmamakaawa niya, wala na tapos na eh. So, doon po maging very careful tayo. Naalala ko, Brad, Hmm. yung pinakamatindi noon yung last ay yung yung na disrespect yung pangalan ng Panginoon dahil sa kanyang ginawa. So Yes. So, napakahalaga na yan, 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 yan ang maging pumuno ng salop. maingat pala tayo sa Oh, mga instruction niya. yan, oo. Yun ang ano eh. Pag napuno na ang salop, kakalusing ano ng Panginoon. Gano'n naman yun. Kasi sinabi, Although although ligtas naman si Moses, Brad, uh, maski ang ano eh, ligtas pa rin siya. maski yung mga masasamang tao sa Canaan, sabi ng Panginoon, hindi pa puno Nabawasan ang lang yung salop buhay nila. niya. Hindi pa puno ang salop. Kaya mag-aantay pa sila ng 400 years. So ang mundo Mm. ganun din, lahat ng situation sa mundo ay merong cap. Ang bawat government, bawat tao, bawat community may cap 'yan. So napupuno 'yun. Pag napuno, ang punishment will come in. So kaya nung dapat paalisin na yung nung panahon nilang mga patriarchs, hindi pa puno ang salop ng mga Canaanites. Pero nung time na panahon Mm. nila Moses, puno na. Kaya dapat nang kalusin sila, dapat nang alisin, no? So may bawat tao may cap. Pag napuno yan, kaya dapat talaga wag natin pupunuin, no? Medyo bawas-bawasan natin yung mga inarte natin. Yan ang ano ron eh. Kasi minsan magkaiba po yung Mga humility issues. saka false humility, no? Yung minsan ang false humility parang ano eh, parang hindi ayoko kasi ganito, ganito. Hindi po humility 'yon. Ang humility is binibigay natin ang sarili natin sa Panginoon na hindi natin kaya pero ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Ang false humility, sasabihin natin, hindi ko kaya yan, Panginoon, padala mo na lang ang iba. False humility 'yon. So magkaiba 'yon, no? Dito, makikita natin din ay yung mga iba-ibang mga mga bagay, mga plagues ano na nakita natin dito sa parsha na to. Maski sa earlier parsha saka sa going parsha, may mga certain items na makikita natin dito katulad ng ahas ano. Ito ay ginagalang na hayop sa ancient Egypt. Ito ay patungkol kay Ureus na
ano ito, na symbol ng sovereignty, no? Um, siya yung si Ureus, ito ay simbolo ng ng goddess na Wadiet, no? Na isa sa mga pinaka-earliest na mga Diyos-Diyosan na nagdidepict ng cobra, no? Kaya nung kinuha ni Moses ang sa tail, yung ahas, insulto sa kanila yon. Insulto sa kanila. Maski hanggang ngayon, Sister Deb, pag manghuhuli ng ahas, nakikita ko uh, kinukuha nila by the tail. Tapos nagagalit ang ahas pero hindi niya matuka kasi hindi niya yun ang no. Ang next one is blood, no? Pag yung blood ay parang pang-iinsulto ito sa Egyptian god Shesmu na ino-offer ng blood, ano? Tapos siya yung ito'y direct na atake kay Hapi, yung Egyptian god of the Nile. Nangyari naging madugo yung yung Nile River. Pero ito po rin ay kung maalala natin, marami mga baby boys na mga Israelites na baby boys ang namatay sa Nile River dahil pinatapon ng Pharaoh, no? So paalala sa kanila yan ng 80 years ago. Remember 80 years old na si Moses Okay, dito. Brad. Oo. Go ahead, sis. Brad, nga hanggang ngayon nag-exist yung Nile River. So every time maano natin, mariremind tayo ng Nile River. Isa sa mga reminder doon yung mga pinatay na mga bata Yan. ng Yan. Egyptians. Ngayon, ang frog o mga palaka, ito naman ay simbolo ng fertility, no? At si Goddess Heket naman ang na nag-a-appear na babae sa head ng frog, no? So symbol ito ng mga ng Goddess Heket na wino-worship nung araw. Kaya nung maraming frog, parang insulto ito sa kanya eh. Parang out of control ang nangyari, no? Tapos Mm-hmm. parang hindi Di ba, na Brad, sa panahon natin ngayon, ginagawa nilang good luck yung frog, good luck. Yung iba yung naman image ng hinalikan, frog. nagiging prince. So, so oh, Yung pala yung parang may root, yun ang root. yun ang roots ng Isa sa mga pagpapatunay na may sinasamba ano nila pala yung siya, God. So, connection. yeah. Tapos yung mga langaw sa ancient Egypt, ito ay ang representation nito ay parang matapang saka maano talaga. Ah, talagang yun ang representation ng Kaya may mga sila, may mga curvings ng mga langaw ngayon ito ay Mm. patungkol ito sa uh, sa Diyos-Diyosan nila, Egyptian god na si Khepri, no? Si Khepri, siya yung Egyptian god of creation, ano? Siya rin ang god of the sun and rebirth, no? Marami siyang ang kanyang representation ng ulo niya ay fly or langaw, no? So, tapos yung lies naman ay insulto rin naman ito sa Egyptian god na si Geb. Na siya naman ang Mm. God over the dust of the earth. So ang ginawa yung sa flies, yung sa dust, naging lies lahat 'yon. So parang ang ibig lang sabihin nun walang control yung sa God Geb, no? Na God na Egyptian God, no? Wala, powerless siya sa Panginoon. So iniinsulto siya harap-harapan, ano? Yung cattle naman, yung death of the cattle, ito naman ay attack sa Diyos-Diyosan ng Hathor, na Egyptian goddess of love and protection, ano. So kasi yung goddess na yon ay ang itsura niya ay ang head ay cow, no. Tapos babae yung kanyang ito ay naging insulto. Hanggang ngayon may mga religion sa mundo na sinasamba ang mga cattle, ano. At kung maalala rin natin yung Golden Calf incident later on, mangyayari rin to kasi sinasamba nga nila ang cattle, no.
Tapos yung mga boils, mga pigsa, tsaka mga sugat, boils and sores, ito ay direct attack sa kay ISIS, ano. So iba naman itong ISIS ngayon na mga terrorist. Ito naman ISIS, God of Medicine and Peace. So siya yung pinapanalanginan ng mga Egyptians para hindi sila magkaroon ng mga sakit. Nung nagkaroon ng mga pigsa at saka sugat yung mga tao, parang insulto doon sa goddess nila na si Isis, no? Tapos yung hail, ganun din. Nung nagkaroon ng hail, kasi lahat ito yung explain ka Moses kung ano mga mangyayari eh. So this plague, pinatay niya yung mga cattle, mga tao. Ito'y attack actually ito sa kay Nut, yung Egyptian goddess ng sky, no? Insulto ito, ibig sabihin wala siyang control. Ibig sabihin na ano siya, na kaya siyang i-override ng Panginoon. So wala siyang kakontrol-kontrol. Makikita natin, after nitong mga nangyari nito, wala na tayong naririnig tungkol sa mga gods na to eh. Kasi tinalo na sila ng Panginoon, no? Tinalo na sila ng Panginoon. So, kaya wala na sila. Nag-disappear na sila. Malamang nasa abyss na sila, no? So ito, makikita natin dito na sa lahat ng mga nangyari, yung mga plagues, mga gano'n, ano, ito dahil sa paghihiganti ng Panginoon sa mga Egyptians dahil sa pag-aalipin sa mga Israelitas. Ito yung, kumbaga, kasi sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine, no? Tapos sabi din niya, sabi rin sa Hebrews, it is fearful to fall in the hands of the living God. Nakakatakot na tayo ay mahulog o maano sa ano, kapag ang Panginoon mismo ang kalaban, nakakatakot, no. So ito ang mga aabutan, kaya nung humagiganti ang Panginoon, talaga naman later on pa nga nung hinabol sila, nung binuksan ng Red Sea, tapos nakatawid ang mga Israelites, sumunod sila eh. Tapos maraming namatay ng mga Mm. sundalo. Ang belief ng mga tao is that kung ilan ang sundalo na namatay, ayon sa mga sages, ay malamang 4 times or 7 times na mga napatay na baby na Israelites. Mm. Kasi ganun maningil ang Panginoon. 4 times Brad, or 7 times. Oo. may may napansin din ako sa parsha natin ngayon na ilang beses na binanggit yung let my people go. Yan. Oh. Tapos yung pinaka-reason kung bakit dapat palayain na ni Pharaoh ang mga Israelitas ay upang siya ay mas sambahin at makapag-celebrate sila ng piyesta ng Panginoon. Yan din ang sinasabi ng Panginoon maski sa panahon ngayon eh. Pag tinagalog mo yan, Yes. pabayaan mo na yung aking So mga. makita natin Brad, may connection let, siya sa let them present and go. Wag future. nyo na silang wag nyo nang inaaway. Pabayaan nyo na sila. Leave them alone. So, kumbaga sa ano natin ngayon, leave them alone. Di ba? Let them go. Let them go. Parang hayaan nyo na sila. Oo. Ang ginagawa Kasi ko, Brad, inaaway. maraming maraming mga hmm, maraming mga grupo ng pananampalataya ngayon na wala sa kanila yung mga piyesta ng Panginoon. At I think para sa kanila yung mga katagang let my people go upang siya ay masamba sa kanyang para sa kanyang mga piyesta. Yung Yeah, mga appointed feast niya. correct. Kasi ang purpose niyan is parang mga Israelitas, so mga anak ni Abraham, Isaac at Jacob, ay makapagsamba sa Panginoon. Paano sila makakapagsamba kung nasa giyera sila dahil inaaway nga sila? Di ba? Hayaan mo na. Pabayaan mo Mm. sila so that they can worship God, no? Pero isa pang before pa sila Brad, meron pa ako napansin. Before sila nag-cross sa Red Sea, ay mapapansin natin yung bawat pangyayari ng mga sumpa. Walang totally separated yung mga Israelitas na nakatira sa Goshen. Yung Goshen ay nasa loob din ng Egypt. Correct. Kaya Okay. merong distinction.
Actually, Sister So Debs, katunayan yun oh, na talagang totally sineperate sila ng Panginoon para sa Kanya. Kung kaya tayo nananampalataya sa Diyos ng Israel, dapat kasama tayo doon. yeah. Oh, kasi katulad nga ng sinasabi ko, ang mula sa panahon nila Joseph, nila Jacob, no? Nung pumunta sila sa Egypt, 4 generations lang, Sister Deb. From 70, from 70, Mm. 72 to 4 million. Paano Apat na dumami ng 4 salinahin. generations yun? Di ba? So, maraming convert, Sister Deb. Maraming nag-convert, no? So, yung mga nag-attach, Yung mga yung, yung nag-join sa sumama, kanila. oh, yung sumama, yung those who attach themselves to Yung, Israel. kahit yung mga Mixed naging slave multitude. nila, yung mga parang mga Oh, actually, wala kasambahay, naman yan. silang slave. Bond servant ang tawag doon. Ang bond servant parang Bond servant. katulong na nila, naging katulong. Ano? So, yun yung bond servant. Family din. Fa- Treated as family. Family member din. Kasama rin sila. Pag Shabbat, hinto rin sila. Pag feast, celebrate din sila. They have to follow yung Mm. Torah. Hindi nila pwedeng hindi sila mag-follow ng Torah, kundi si Sante sila. Yun yun, ano? So, dito, Or tanggal sila sa ano, tanggal sila. mapapalaya sila. Mapapalaya sila. So, dito no, maano natin, makikita natin dito na yung mga Diyos-Diyosan ng mundo, kahit paghalu-haluin mo sila, pagsamasamahin mo sila, wala silang match sa totoong Panginoon ng Israel. Ayan ay Panginoong Yeshua. Yes. Amen. At kahit sino Mm. o kahit ano po yan na pinagkakatiwalaan natin sa mundo, katulad ng mga kayamanan, trabaho, yung mga politicians, mga gamot, mga gumagawa ng gamot, at kung ano-ano pa, kahit yung mga religious leaders, pastor, pare, rabbi, kahit sino yan, no? Hindi makakaligtas yan sa atin, no? Um, sa mga problema natin, Kahit sinong leader. o kahit sino pa yan. Ang Panginoon lang ang pwede maghiwalay sa atin. At dahil nabanggit mo yan, Sister Deb, na Amen. nakahiwalay, sa future, ganyan din, no? Ah, reflective din Separate. yung nakahiwalay din, no? Kaya actually Pero Brad, sa uh, ngayon, I think alam ng Panginoon din kung sino yung mga separated. At ang isa sa mga signs nito ay yung mga sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang Torah. correct. Ma-identify agad niya. Madali namang makita eh. Madaling makita kung sino. Kasi Mm. kumbaga unang-una may mga ano tayo, yung kapag kunwari, sa ano na lang eh. Sabihin na lang natin ito. Sino ang nagsisimba ng Shabbat? Yun ang una, no? Sino nagsisimba ng hindi Shabbat? Mm. So nakahiwalay agad. O sino ang kumakain ng mga hindi dapat kainin? O hindi dito. Sino ang kumakain ng sino ang hindi kumakain ng mga hindi dapat kainin? So nakahiwalay. Kita mo agad eh. Alam mo yan, sister, di ba pag may mga group Tapos, sino yung mga nasa piyesta niya? sa piyesta, o sino Nagse-celebrate yung ng nag-a-attend feast. ng mga piyesta ng mundo? So ando doon. Separated agad sila. Makikita Yes. mo kagad kung alin eh. Mhm. Oh, yun eh. Tapos makikita mo sinong gumagawa ng mga commandments at sino yung sinasabi nilang wala na yung mga commandments na yan. So, makikita mo. Oo. Obvious eh. Walang yung the way paano mag-react ang tao. Ito na lang eh. Ang taong ah, may spirit ng Panginoon ay ito yung mga Mhm. tao sumusunod sa kanyang mga utos. At yung mga sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang Torah, ay nag-grow sa fruit of the Spirit. Love, Mhm. joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Ito yung mga yan, nag-grow doon eh. Kapag ka wala ka doon, may problema, no? So, dapat medyo i-self-check natin ang sarili natin. Pag wala tayo noon, or missing or kulang, we have to check ourselves. Saan ba tayo nagkulang, no? So, yun ang ano ron, ano? Mhm. Tas dito, makikita natin na kahit yung mga unbelievers ay binibigyan ng warning ng Panginoon sa pamamagitan ng mga believers, no?
At talagang dapat ihiwalay natin ang sarili natin sa mga unbelievers kasi pag hindi, tatamaan din tayo ng punishment. Kasi paano ka makakaano? Parang ganito yan, Sister Oo. Deb. Yung At, mm, yung Iron Dome, 'di ba, ng Israel. Kung wala ka ron, eh tatamaan ka. mm. Di ba? So, pag lumabas ka ron sa ano na yun, Iron Dome, eh malamang tatamaan ka ng missile, no? Yun lang yun, ano? So, maging careful tayo ron. Yan yung protection natin, yan yung Iron Dome, ano? Yung protection natin sa mga fiery arrows ng mga kalaban, ng mga diablo, no? So, yan, ano? At pero dito rin, ano, Okay. kahit nakita natin dito na kahit kalaban ni Moses sila Pero at ang mga Egyptians, pinagpipray pa rin niya para gumaling, no? Kaya sabi ng Panginoon, pray for your Mhm. love your enemies and pray for those that persecute you. So Yeah, pray for your enemy, yes. pinagpipray ni Moses si Pharaoh ng So marami. nakita natin, nasa ano yan? Oo. Nasa teachings pa rin yan ng Panginoong Yeshua. Yung Matthew lahat ng mga 5:44. teachings niya ay galing sa Torah. Yes. Yan, oo. Okay. So, Oo. Brad, may 2 minutes na lang tayo 2 minutes at lang. So, i-wrap up summarize ko natin. na, sis. Napakaganda po. Napakaganda ng ating mga natutunan ngayon, yung mga kahalagahan ng pagiging kaisa ng Israel, na kung tayo ay nananampalataya sa Diyos ng Israel, kung ano yung sinusunod nila, kung ano yung ginagawa nila ayon sa Torah, yun din po ang dapat na makita sa atin upang kasama nila ay makikita natin yung katotohanan na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pakikiisa sa bansa, sa kanyang bayan, Israel. So, ang mga tinalakay sa programang ito ay nakapost sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of God Ministries. Kasama na rin yung mga nakaraang mga lessons upang doon ay masubaybayan natin kung gaano kahalaga na matutunan natin ang Torah at maunawaan natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon na kakaiba sa mga bagong katuruan ngayon, kung paano maligtas at kung paano makasiguro. Ang totoong kasiguruhan lamang po ay matatagpuan sa Torah, kung paano natin susundin ang Panginoon at paano natin mapapakita sa Kanya na mahal na mahal natin siya. Sabi nga, if you love me, sabi ng Panginoong Yeshua, if you love me, keep my commandments. Balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa Parsha Baira na kung saan ay natutunan namin muli ang inyong salita at ang mga nangyari nung mga matagal na panahon. Ngunit alam namin na ito ay isinulat para sa aming guidance upang kami po ay hindi lumakad ng hiwalay sa inyong salita. Nawa Panginoon ay patuloy nyo kaming biyayaan ng sound mind at ng malinaw na pag-iisip upang maintindihan namin ang inyong salita. Nawa Panginoon ay pagyamanin mo ang salita mo sa mga nakakapakinig ng mensahe na ito. At sa inyo po, binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay, so magkita-kita muli tayo next week, araw ng Sabat, same time, upang doon ay magpapatuloy tayo na matutunan natin ang mga kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng Torah kasama si Brother Richard Season. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farrello, at kami po ni Brother Richard Season ay patuloy na bumabati at nagpapaalam din ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.